Hi, ako si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Servicio Lady. At ngayon, nandito po ako sa Chinese General Hospital and Medical Center kung saan ako'y magbibigay po sa inyo ng mga update kung ano-ano mga specialty na meron dito sa Chinese General Hospital Medical Center. So, bakit Chinese Gen ang pinili ko? Dahil dito, since matagal na ang Chinese Gen, at syempre, pagdating sa mga doktor nila, talagang masasabi po natin na sila talaga ay magagaling. Kapag let's say, ang isang pasyente napasok po dito sa Chinese Gen, sabi natin sa emergency room, at kadalasan nadidetect agad ang sakit. Nalalaman na nila kaagad ang sakit, at ang isang kagandahan pa sa Chinese Gen, kung ano ang nararapat lang na dapat itetest, yun lang ang pinapagawa ng mga doktor dito sa Chinese General Hospital and Medical Center. Kaya kung marami nagtatanong sa akin, Doktora, pag sa Chinese Gen po ba, meron din po ba silang mga charity ward? Meron. Meron silang mga charity ward, meron din silang mga private, kompleto po sila. At kapag sinabi na ang charity ward po ng Chinese Gen ay magaganda din po. Yung tipong nandun ka sa charity, pero mga doktor naman po ay mga kilalang doktor din po ang nag-handle. Kaya kung kayo ay nagtatanong kung saan kayo pupunta kapag kayo nagkasakit, dito na po sa Chinese General Hospital and Medical Center. Dr. Jose Tan, sa panahon ngayon, marami na nagkakaroon ng colon cancer. So, anong advice natin sa mga nanonood sa atin ngayon? Ano ba ang edad na dapat magpa-check up na sila? Okay. Karaniwan dati kasi, pag 60 years old ka, pero nakita nila na 60 years old, sobrang late na. So, sobrang late na. So, ngayon, binaba nila sa 50. Pero nakikita nyo dito, yung 45 is the new 50. Bakit? Kasi marami kami mga pasyente na 50 years old na sinilip, nasa stage 3, stage 4 na. So ngayon, binababaan namin sa 40. Pero, hindi yan ng kung wala kayong simptomas, wala kayong kamag-anak, first degree relative, yung father, son, yung son, saka grandson, saka mga father, and then uncle. Yung mga kapatid mo, first degree relative yan. So, pagka first degree relative, meron kayong 30% na mas mataas na risk, no? Na magkaroon ng colon cancer. So, ang colon cancer, nauumpisa yan sa polyp. So, pag nagpa-check up kayo sa amin, mga tawag dito ay mga endoscopies, pag na-colonoscopy namin, makikita namin yung polyp, pwede namin tanggalin, at yun ay paraan para iwasan na magkaroon ng cancer. Pag tinanggal ang polyp, that means we can prevent. Pwede nating iwasan na lumaki yung polyp. Yung polyp na yan, pag lumaki ng 2.5 cm, yan, doon nag-umpisa maging cancer. Pero kung maliliit pa, malaki ang chance na pag tinanggal natin, tapos na yung problema natin. Dr. Jose Tan, ano naman ang mangyayari sa mga tao na mahilig nasa CR matagal, nagbabasa ng dyaryo, nagbabasa ng pocketbook, naglalaro ng games? Ano ang nagiging epekto nun? Yung epekto nun ay magkakaroon siya ng almoranas. Kasi pag nakaupo kayo, yung pinaka-muscle natin naka-relax, tapos nakalabas yung sa almoranas. So pag matagal ka na nakaupo, para kang umiiri, no? Kaya ngayon, nangyayari ito, nakaka-almoranas ka. Pero yung matagal sa CR, hindi yan kasama sa pagkaroon ng cancer. Although, pag may yung cancer na ito, nasa rectum, yun, matagal dumumi yun. So, one of the symptoms yun na hirap dumumi, na matagal sa CR. Kaya, pagkaroon ng mahirap dumumi, tapos merong dugo, agad-agad kayo magpapakonsulta. Tapos bigla kayo nangayayat na walang dahilan. Kunwari, nag-lose ka ng 10 pounds. Tapos sasabihin mo, ay, nagre-diet ako. Hindi ka naman nagre-diet, wala kang exercise. Bakit nangangayayat? So yan ay isang simptomas na meron kang diferensya sa katawan. Pwedeng bituka, pwedeng atay, pwedeng lung cancer,
pwedeng pancreas cancer. So, pwede ka meron tumor sa katawan, kaya nangangayayat ka. Although, some other conditions like thyroid disease, hyperthyroid, diabetes, pwede rin mangayayat. Pero, siyempre, importante na ma-rule out natin. So, paano nyo i-rule out? Magpapa-stool exam kayo with occult blood, no? So, itong stool exam with occult blood, matetesting niya kung meron dugo na hindi nakikita ng mata natin, yung dugo. Pag meron yan, mandatory that you have to undergo colonoscopy para lang maiwasan ang mga komplikasyon ng colon cancer. Do sa page 3. Dr. Josetan, ano naman ang sintomas na ang isang tao ay meron na pala siyang colon cancer? Kasi kadalasan ang nalalaman nila na sa stage 2 o 3 na. Okay. So, pag ano niyan, titignan mo ito, pag may symptoms, karamihan ng mga pasyente na may colon tumor, walang symptoms. Pero once may symptoms na yan, medyo nasa middle stage or late stage. So, weakness or fatigue, madaling mapagod, no? Konting gawa lang, antok ng antok, tulog ng tulog. So, pwede yan, and majority niyan, mababa ang hemoglobin. So, sasabihin nila, ay, mababa, inom na ako ng iron. Pero hindi yun. Nauubos ang dugo dahil natatagas yan, tumatagas ang dugo sa tumor. And then, yun, makita mo may dugo sa dumi mo, sa inodoro. So, this is already a warning sign. Ito, pag sinabi na may dugo sa inyo, so, kailangan na ma-check up ng doktor. Kung masabihin, almoranas lang yan. Kung masilip ka at walang tumor, swerte ka. Ngayon, kung nasilip ka at may tumor, swerte ka pa rin kasi maaga nga na-detect. Pero kung sasabihin mo, baliwala, pagdating ng araw, nasa stage 3, stage 4 ka na, operahan ka, pagkatapos ng opera, magkikimotherapy ka, mas malaki ang gastos, mas malaki ang abala sa iyo. And then the other one is changes in bowel habit. Ibig sabihin, pag nakaroon ka ng pagdudumi, dati normal ka, tapos ngayon, every 2 days, 3 days ka dudumi, so yan, change of bowel habit. Ibig sabihin, dati normal ka, o dati ang dumi mo, matigas. 2-3 araw bago ka dumumi. Tapos bigla ka na lang, araw-araw, 3-4 na beses dumumi. Tapos puro tubig lang. Tawag dyan, overflow diarrhea. Ibig sabihin, ito yung daanan ng dumi, ito siya, itong dumi natin. Pagdating dito, hindi siya makadaan kasi lumiit ang butas. So, lumalabasan din, katas lang. So, ang nakaramdam mo, LVM. Ang tawag dyan, overflow diarrhea. So yan ay isa rin symptoms ng patient with obstruction o colon tumor. Kapag ka sumasakit na ang tiyan? Yes. Ito, discomfort of the abdomen. Ito, pagka yung dumi natin, ito may baraka, yung dumi natin hindi makadaan dito sa pababa. Then, ang mangyayari niyan, yung bituka mo, makukontract yan. Contract. Para lumabas dito. Kaso nga, maliit lang yung butas, tapos yung dumi mo, solid, nakabara. Ang lulabas lang dyan, puro mga liquid lang. So yan, symptoms na ng barado. With that case, kami mga doktor, pag nakita namin na ganyan, hindi na namin bibigyan ng pampurga. So sisilipin na lang siya, tapos ilabatiba lang. Kasi pag binigay mo ng pampurga, pag sobrang contraction, pwede pumutok bituka. Kadalasan malalaki ba ang tiyan nila? Yes. Malaki ang tiyan, tapos yun, kala nila beer na lang, sa beer lang iminom. Pero yun, malaki ang tiyan, tapos konting kain lang, busog ka na. Bloating sensation, no? Parang kabag. Konting kain lang, busog na. Kaya nangangayayat sila kasi hindi sila makakain ng wastong paraan. At nandito naman, yung mga mahilig na mga alcoholic drinks, yes, kandidato din sila. Yes, itong overconsumption of alcohol drinks. Saka pag sigarilyo, saka pagkain ng mga red meat, no? Red meat, pork and beef, saka processed meat, yung mga tocino, mga ganyan, processed, no? Hot dog, ham, no? Tapos mga Then these are rich in chemicals na pwede magka-trigger ng tumor. Tapos yung mga overweight, nakikita nila yung mga mayroong tumor sa bituka, mas marami ang sa kanila yung overweight kaysa sa mga payat, no? Tapos sa family history, ito nga,
Pag meron kang history ng colon tumor sa iyong kamag-anak, father, or your uncle, auntie, then kailangan magpasilip na kayo kasi you have 3 times more chance of getting colon tumor than regular person. And then history of polyp. Pag meron ka natanggal na polyp, make sure that you have to follow up. Ang edad ngayon, hindi na masyado. Dati kasi pagka 60 above. Pero ngayon, meron na kami nakikita ng mga bata, no? Nasa 20 anyos, 30 anyos na may colon tumor. So, this is not anymore relevant. Importante lang yung family history at yung pagdumi. Ito, blood in the stool, change of bowel habit, unexplained weight loss. With all this warning sign, you better see a doctor immediately. At doctors, itong month of March ay tinatawag natin Colorectal Cancer Awareness Month. Yes. So ano ang maano natin sa mga nanonood sa atin ngayon? So, ang maipapayo ko sa mga audience natin is that during this month, kung meron kayong mga kamag-anak o mga kapatid, kabarangay, no, kapuso, na merong ganitong simptomas, pwede nyo silang i-advise, no? Sabihan na narinig ko sa radyo ni Dr. Hilda Ong na pwede kang meron ka mga ganong tumor at meron naman paraan. Let's say, medyo may problema kayo sa budget, pwede naman kaming makonsulta sa charity ward namin at pwede kayo magpasilip ng almost siguro 1,000 to 2,000 ang babayaran mo, sagot yan ng PhilHealth. So ngayon, advice ko lang, tayo lahat ay magpa-accredit sa PhilHealth para kung kailangan natin, madali natin makukuha yung serbisyo ng PhilHealth. At sa mga nanonood, lalo na ngayon, ang PhilHealth po, ang daming benepisyo ang binibigay ng PhilHealth. At kung sakali naman, kung talagang sabihin ninyo na wala kayong pera o kulang ang budget po ninyo, huwag po kayong mamblema. Pumunta lang po kayo dito sa Chinese General Hospital and Medical Center dahil meron po silang charity. Pero charity nila, ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbayad sa doktor, tapos yung sa kumbet, and then yung sa 3 meals, libre po yan. At higit sa lahat, kapag ang Chinese Gen din po ay tumutulong din po sa pasyente, na walang problema, kung pwede po kayo mag-apply sa PCSO, sa DSWD, sa Malacanang, basta makaraos lang kayo. Dito sa Chinese Gen, lahat ng tulong na kaya ibigay sa pasyente, maasahan po ninyo dito. Muli po, ako si Dr. Hilda Ong, ang inyong Agaran Servicio Lady. Salamat po. Okay, sarili naka-open ang kamay. Mas gusto ko eh. Mas kasi pag naka-tighten. Oo. Mas lalo hindi nag-stable yung Dati pinapak-close ko kasi. So, mas okay ang naka-open na. Mas gusto ko. Okay. Magandang araw po sa inyo. Ako si Hilda Ong, ay Agaran Servicio Lady. Nandito ako ngayon sa Chinese General Hospital and Medical Center. At today, nagpa-schedule po ako ng gastroscopy and colonoscopy dahil di ba lagi natin sinasabi kapag meron tayong nararamdaman, kailangan talaga natin magpatingin na sa doktor. So, ngayon, kasi dahil kailangan talaga natin magpatingin na sa doktor. So, ngayon, at before pa, meron na akong parang nararamdaman, parang bloated ka ba, parang hindi ka masyadong natutunawan, and then kapag constipated, di ba sabi natin, lagi kong sinasabi sa programa, na kapag kami nararamdaman, kailan natin magpa-check up na. So, since dito sa Chinese Gen, itong
endoscopy unit nila, itong machine nila ay pinakabago. So, magpapatingin na rin lang ako, siyempre kay Dr. Luceta, ng aking doktor. And then, sabi ko, pinili ko dito sa Chinese Gen kasi yung pinaka-machine nila ngayon ay yung pinaka-latest. So, naka-ready na po ako at ako ay naka-dextrose na. And then mamaya, papasok na po ako for endoscopy. At after nito, malalaman po ninyo kung ano ang meron sa loob ng endoscopy. Hindi ka naman ready. Hindi vlogger. Ah, at saka sa ano po, Veritas TV, say ma'am. Okay. Ano? Ma'am, lagay ko lang sa Hindi na kailangan Christmas lang. later. Ilagay ko. Ilagay ko lang po. Tapos balik ko lang. Kasi may papaano sa iyo mamaya. Ibabalik. Oh. Naka-ready na ako for gastroscopy and then mamaya colonoscopy. Kaya after nito, knockdown na ako. Yan. Mamaya ako pa malalaman kung ano magiging resulta. Pero dito, kaya pinili ko Chinese Gen kasi itong unit nila, ito ang pinaka-latest. Siyempre, kung gusto mo na rin lang magpa-check up, siyempre pipiliin natin yung pinaka-latest na machine. Kaya kung meron kayong nararamdaman, kailangan magpa-check up na po, kaya habang paaga pa. Spray sa lalamunan niya para mamanito ng Cyclogen spray. And we will ask patient if they have any history of allergy. Now, pag wala, then after the spray, we turn the patient to the left. And then we give them mouthpiece, no? Yes. It is the mouth guard, tatagatin niya yung mouth guard. And after that, so bibigyan na sila ng sedation, so nakakatulog na sila. Then we go in, and then this sedation is very, very short-acting anesthesia. It only lasts for about 5 to 10 minutes. So after the procedure, gising na yung pasyente. Pero hindi lang sila pwede mag-drive. They can do anything, but yung mga sharp, naghihiwa ng mga bawal din. Basta yung mga sharp object or driving, for 1 day bawal. The next day, pwede na sila. Okay, now we're going to start now. Okay. Okay, let it stay in here for at least 5 to 10 seconds. Mabubura pala yung lipstick. Oo nga, Yung lipstick, mabubura. Okay, swallow. Swallow. Okay. Side yun na, side yun na. Isa pa? Side yun na. Sige, side. Swallow. Apat yung color. Okay. Okay. Tapos, ako na na bite guard na. Okay. Okay. Magat na. Okay. Doktora, ito na yung anesthesia natin. Baka may konting hapdi lang po. Ayan na. Sick, break. Hit. Ayan. 30 seconds. This is the latest Olympus Ibis X1. Okay. So it contains
different module. Lagay mo na. Suction. Lagyan mo na ano, yung sa TXI. Ano, TXI dito. Function. So, TXI mode, no? So, ibang klase yung mode. Mamaya papakita natin TXI mode, NBI na narrowband imaging mode, and then RDI pagka meron siyang hinahanap na bleeding, no? So, mamaya pamakita natin sa video mamaya. Taas, yun ang heartbeat ng pasyente. Yung sa gitna, 137/110, that is the blood pressure. Yung sa baba, that is the oxygen saturation. So this is will help us monitor the patient during endoscopy.